Meron po akong ipapakita. Ano ba ito? Totoo ba ito? Traditional sa kanila? Parang hindi yata napapanahon o hindi bagay sa kasalukuyang nangyayari na pinag-uusapan ay korupsyon, nawawalang pera ng bayan, kinukurakot ang pera ng bayan. Pero hindi ko naman sinasabing ito'y kinurakot. Kasi po itong isa pong governor sa Samar o governor ng Samar, may ganitong ipinapakita. At ang daming pera nagsasumasayaw-sayaw at sinasabog ang perang ganon. Ito, tingnan niyo po ninyo ito Ayan pera yan Ayan sinasabog ang pera. Ayan sandali ang bilis naman. May commercial, sandali lang Ayan pakita lang natin ulit. Ayan pera. Ayan sinasabog yung pera. Semento, ang daming pera. Ayan ang dami tuloy reaksyon. Sandali bakit nawawala? Maiksi lang yung video. Pero matindi. Sandali lang Ito tingnan niyo, ito basahin niyo itong ito pinakikita pa yung mga project Ayan yung mga kahirapan ng buhay. Para bang hirap ng buhay tapos ganitong karaming pera kinakalat niyo. Ayan pera yan. Pera. Ayan sa floor, dami. Yung governor daw, yung nakapulang yan, sumasayaw-sayaw. Sinasabuyan ng pera. Ayan Ano yung masasabi niyan? Sabi ng Governor Tan, parang tradisyon nila ang ganyan. So ako naman, siyempre hindi naman ako taga doon. Sabi kong kung tradisyon yan, siguro hindi masama. Pero kung halimbawa mayroong delikadesa, halimbawa ay magiging maingat, baka pwede naman yung tradisyon baguhin. O kaya malin natin, sinasabi nila tradisyon lang, pero hindi naman talaga. Gusto lang talagang maging marangya yung kailang party o kailang okasyon na sinasabugan ng pera yung governor habang sumasayaw sa gitna ng mga tao. Alam nyo, pasyentabi na. Ang Samar, parte ng Kabisayaan yan. Isa po yan sa mga hindi nawawala sa record na meron talagang problema sa kahirapan. In other words, maraming bansa, maraming probinsya sa Pilipinas ang naghihirap. Isa lang po ang Samar na kasama dyan nung araw pa. Na may mga mahihirap na Pilipino. May nangangailangan ng maraming bagay. Parang hindi naman nababagay na ganito ang gagawin sa isang okasyon. Na may nagugutom, may walang perang pambili ng gamot. Maraming binabaha dahil sa flooding, dahil nga sa ghost project or palpak na project. Hindi ko sinabing niya sa Samar mayroong ganon. Pero ongoing po, ang sabi ng Pangulo, nationwide ang flood control program. Hindi pa lang nakakarating doon ang inspeksyon. Pero siyempre hindi maiwasan doon sa isumbong mo sa Pangulo. Ang daming report, mahigit ng 2,000. Ang alam ko kahapon, mahigit ng 2,000 ang nag-report sa Pangulo na iba-ibang mga lugar na project ay palpak. Hindi ko sinabing palpak doon sa Samar. Posibleng sila may problema rin kasi mahirap din ang buhay ng mga tao niyan. Binabaha rin sila. Wala naman lugar na hindi binabaha. Tapos ganyan na makikita natin. Sa isang okasyon sinasabuyan ng napakaraming pera. Ang daming pera doon sa floor. Puro pera yung nasa semento. Kasi tuloy-tuloy yung paghahagis ng pera sa kanya habang sumasayaw Ewan ko kung ano yun para sa inyo. Kayo mga taga-Samar, okay ba sa inyo yung ganyan? Alam niyo, napakainit po ng issue ng graft in corruption. Nawawalang pera, hindi daang milyon, bilyon, baka nga trilyon na. Dito sa expose ni Pangulong Marcos at sa expose ni Ping Lacson. Yan ay dito pa lang sa Mindoro, Pampanga at Bulacan. Ongoing pa po ang mga inspeksyon ginagawa. Aabot yan sa Visayas, Mindanao. Tapos ang makikita ninyo, ganitong sabihin natin ay tradisyon o karangyaan na mga okasyon. Yung mga mamamayan ay baka walang pagkain ng iba dyan. Tapos, gano'n naman ang pera actually yung pera hindi inaapakan habang sumasayaw ka sa gitna. Nandun yung pera, dinaapakan yung pera. Bawal nga yan. Alam mo, ang pera dapat pinapangalagaan. Hindi yan sinusulatan, hindi yan pinupunit, hindi yan inaapakan. Sinabuyan mo ng pera tapos sumasayaw ka doon sa mga perang bumagsak sa semento, sa floor, o dinaapakan yung pera. Hindi naman ganun kalaking pera yan. Puro nakita ko, puro pula Ano ba yung 50 pesos? Kung ano man. Dami-dami nun. Ang dami nun Nakita niyo yung video?
Di ba? Ha? Siguro kung ilang libo, baka kung magkano pera, hindi natin alam kung gaano karami yung sinasabi na pera yan. Di ba? Doon ho sa pagsayaw ng gobyerno ng Samar. So, hindi ko alam kung yan ba'y kailangan. Medyo nakaka-intriga. Kakaiba pala sila sa kanilang lugar. Sa kabila ng marami hong naghihirap at nangangailangan ng financial support mula sa, ayan o, namumula-mula yung semento, puro pera yan. Yan namumula-mula yung sementong yan, puro pera po yan. Na itinabog o binuhos, binabatro sa habang sumasayo yung gobernador. O yan o, ulitin ko, yan o. Sinasaboy sa kanila. Kaming pera yan. Ayan o, namumula-mula yung semento, puro pera, naapakan pa. Ayan, paan ng gobernador sumasayaw, di ba? O, at saka yung lalaki. O, nagsasayawan sila, naapakan yung pera. Di ba labag yan? Ewan ko, Bangko Sentral, okay lang ba sa inyo yan? O, kayo mga taga-Bangko Sentral ng Pilipinas, okay lang ba sa inyo yung pera na naapakan? Di ba dapat pinangangalagaan yan? O, yan. Naku, kayo talaga, o. Alam nyo, hindi ko po sinabing mali yung ginagawa ng gobernador. Ang sinasabi ko lang, kakaiba yung inyong ginawa. Kaya ang tanong, legal ba yan o illegal? Taong bayan po ang magpapasilya at magsasabi kung karapat-dapat ba yan. Ang akin lang sinasabi at nababahala ko yung parang hindi bagay sa kahirapang nangyayari ngayon. Parang hindi rin bagay sa issue ng corruption ngayon tapos may ganyang style. Pangalawa yung mahalaga yung pera. Naaapakan eh. Basta kung nilagay lang sa table tapos hindi, nasa semento tapos sumasaya. Di naapakan yung pera. Inaapakan yung pera. Daming pera ha. Buti pa kayo. Sabi nga nung iba, sana all. Ayan po. Pasintabi na po sa mga taga-Samar, kung tradisyon po nyo yan, baka pwedeng baguhin yung tradisyon, hindi bagay sa panahon ito. Kung yan na may talagang karangyaan, bahala kayo. Kung bakit kayo pumapayag ng ganyan. Yan ba'y pera ng gobernador o pera ng mamamayan ng Samar? Yan ang tanong ngayon. Gaano kaya karaming pera yung kumalat na yon sa semento? Sariling pera ba yon? Paano nga ba? Ang hirap talaga. Kasi alam nyo, public office is a public trust. Diba? Pagkagalang-galang ang tao, kagalang-galang din ang opisina. Diba? At yung public office, public trust, sinasabi yun na sa saligang batas. Dapat pinapahalagahan yun. Dapat pinapangalagaan yun. Yung reputasyon, pagkatao, opisina, yan ay dapat inaalagaan ng kahit na sinong elected official or career official ng ating bansa. Ang institusyon, ang opisina ng gobyerno ay pag-aari ng mamamayang Pilipino. Kaya dapat sagradong nirespeto yan. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Mabuhay ang mga taga-Samar.